Magalang na yumuko si Mujuling sa harap ng kanyang guro. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo at maingat ang bawat kilos, tila takot na makagawa kahit ng pinakamaliit na pagkakamali. Nang magsalita siya, mahinahon ang kanyang tinig, hindi malakas, ngunit malinaw at puno ng pagpipigil. Mariin niyang sinabi na hinding-hindi kailanman mangangahas ang kanyang alagad na suwayin ang utos ng kanyang guro. Tahimik ang paligid ng dahan-daang magsalita ang Saintess. Ang kanyang tinig ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay may bigat na tila dumidiin sa hangin. Ipinahayag niyang si Mujuling ang pinakamahalagang alagad na mayroon siya, ang mismong hinubog niya sa loob ng maraming taon upang maging karapat-dapat na magmana ng kanyang posisyon bilang Saintess ng sekta. Habang nagsasalita, unti-unti siyang lumapag sa lupa, at kasabay nito ang pag-agos ng makapangyarihang lilang enerhiya na tila may sariling buhay at bumabalot sa buong paligid. Mariin niyang pinagsabihan si Mujuling na suriin ang sarili. Hindi lamang daw ito nagpabies sa kanyang pagsasanay, isang kasalanang sapat na upang bigwan ang tiwala ng sekta, kundi itinago pa nito ang isang servant disciple sa sarili nitong tirahan. Isang malinaw na paglabag sa mga alituntunin, at higit pa roon, isang pagpapadala sa damdaming dapat sanay matagal ng tinuldukon. Habang patuloy na bumabalot ang lilang aura na nagmumula sa Saintess, hindi napigilan ni Jaumo na mapaisip. Sa sandaling iyon, unti-unting lumino sa kanyang isipan ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang tapang at presensya ng babaeng nasa harap nila. Hindi ito basta isang mataas ang cultivation, ito pala mismo ang Saintess ng sekta, ang guro ni Mujuling, at isang nilalang na kayang magdikta ng kapalaran sa isang utos lamang. Mabilis na lumuhad si Mujuling sa harap ng kanyang guro. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay malinaw sa katahimikan. Halos manginig ang kanyang katawan habang taimtim siyang humihingi ng kapatawaran, buong loob na inaamin ang kanyang pagkakamali. Hindi siya naghanap ng dahilan, alam niyang walang saysay iyon sa harap ng kanyang guro. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang lilang aura ng Saintess. Sa isang kumpas ng kamay, lumitaw ang isang espada, at sa malamig na tinig ay sinabi niyang dahil batid ni Mujuling ang kanyang kasalanan, bibigyan niya ito ng isang pagkakataon. Mariing ibinagsak ng Saintess ang espada sa lupa sa kanilang harapan. Ang tunog ng pagtama nito ay tila umalangaw-ngaw sa kanilang dibdib at nagdulot ng gulat at takot sa kanilang dalawa. Sa matigas at walang emosyon na tinig, iniutos niya kay Mujuling na patayin ang servant disciple gamit ang sarili nitong mga kamay, putulin ang ugat ng kanyang damdamin. Pagkatapos nito, sasama siya pabalik sa Purple Cloud Peak at papasok sa closed-door cultivation sa loob ng 30 taon, walang pagtutol at walang dahilan. Sa matinding takot at panghihina, agad na lumapit si Mujuling at mahigpit na niyakap ang hita ng kanyang guro. Halos maiyak siya habang pilit na ipinaliliwanag na wala raw kinalaman dito si Jaumo. Sinabi niyang kung mapipilit siyang patayin si Jaumo, tiyak na maaapektuhan ang kanyang Dao Heart, isang pinsalang maaaring magdulot ng tuluyang paghinto ng kanyang cultivation, bagay na labis niyang kinatatakutan. Dahil sa mga salitang iyon, malamig na tumitig ang Saintess sa kanya. Walang bakas ng awa o galit sa kanyang mga mata, tanging kawalan lamang. Tahimik ngunit mabagsik niyang tinanong kung hinahamon ba siya ni Mujuling. Kasunod nito, sumabog ang mas matinding aura mula sa kanyang katawan. Yumanig ang lupa, umuga ang paligid, at tila umaangat sa ere ang lahat. Sa bigat ng presensyang iyon, kapwa nayanig ang katawan ni Mujuling at Jaumo, na halos hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, isang tanong ang sumagi sa isip ni Jaumo, handa ba talagang pumatay ang Saintess, kahit ang sarili nitong alagad? Hindi na siya nag-atubili. Lumapit siya kay Mujuling habang pinakakawalan ng nagliliwanag na gintong enerhiya mula sa kanyang katawan. Nang mahawakan niya ito, napalingon si Mujuling sa kanya, ang mga matay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Ngunit hindi nagdalawang isip si Jaumo. Mahigpit niyang niyakap si Mujuling at hinimok itong anihin ang kanyang espiritual na lakas upang mapanatili ang kanyang kalagayan. Agad na napansin ng Saintess ang kakaiba. Hindi raw iyon karaniwang pure yang body. Kung tama ang kanyang hinala, nagising na ni Jaumo ang Red Yang Sacred Body, isang konstitusyong bihirang-bihira kahit sa loob ng maraming henerasyon. Kinilala ni Jaumo ang talas ng paningin ng Saintess.
Ang malagintong enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay patuloy na nagbibigay lakas sa kanila habang inaalalayan niya si Mujuling, pinipigilan ang tuluyang pagbagsak nito. Dahil dito, napaisip ang Saintess. Batid niyang tunay na napakabihira ng Red Yang Sacred Body. Ang ganitong konstitusyon ay halos hindi lumilitaw sa loob ng mahabang panahon, at malinaw na ang lalaking pinili ni Mujuling ay may pambihirang potensyal. Sa gitna ng tensyon, may pabirong nasambit si Mujuling, na kung nalaman lamang daw niya noon ang taglay na Red Yang Sacred Body ni Zhao Mo, matagal na raw sana niya itong itinali at pinagsamantalahan. Biglang naputol ang usapan nang magkunwaring umubo ang Saintess. Agad namang yumuko ang dalawa. Nagmakaawa si Mujuling at ipinaliwanag na nasabi lamang niya iyon nang hindi nag-iisip. Bahagyang tumawa si Zhao Mo at sinabing puro kalokohan lamang ang kanyang mga salita. Sa huli, iniutos ng Saintess na kalimutan na ang nangyari. Para sa kapakanan ni Mujuling, palalampasan muna niya si Zhao Mo. Inutusan siyang bumalik sa outer sect at ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Bago raw siya makapasok sa nascent soul realm, mahigpit na ipinagbabawal na muli siyang lumapit kay Mujuling. Wala nang nagawa si Zhao Mo nang balutin ng Saintess si Mujuling ng lilang enerhiya at isama ito pal-iPad paitaas. Nang tuluyan silang mawala sa kanyang paningin, napahawak siya sa ulo. Ramdam pa rin niya ang nakakatindig balahibong kapangyarihan ng Saintess, kung gugustuhin daw nitong patayin siya, isang isip lamang ay sapat na. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, kailangan niyang maging mas malakas pa. Pagbalik niya sa servant quarters, at pagpasok sa kanyang tirahan, napagtanto niyang bagamat napakadelikado ng mga nangyari, may kapalit din itong biyaya. Nakakuha siya ng isang Earth Rank high-grade cultivation technique at isang ika-4 na antas na flying sword. Agad niyang inutusan ang sistema na simulan ang empowerment, at kaagad itong sumagot na nauunawaan. Habang nakaupo siya at nagkukultiba, biglang sumabog ang matinding apoy na bumalot sa kanyang buong katawan at nagbigay liwanag sa paligid. Lubos siyang nagulat sa bilis ng kanyang cultivation at naisip na maaaring epekto ito ng sabayang paggamit ng Pure Yang Xuanming Art at ng Red Yang Sacred Body. Maya-maya, nagbigay ng abiso ang sistema na hindi sapat ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa para sa kanya, kaya automatiko nitong sisipsipin ang espiritual na enerhiya. Nang sang-ayunan niya ito, biglang lumitaw ang napakaraming spirit stone sa paligid niya. Isa-isa itong lumutang, natunaw, at naging purong espiritual na enerhiya na umikot sa kanyang kinauupuan. Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang patuloy na umaagos ang aura. Mula sa labas ng kanyang tirahan, malinaw na makikita ang malagintong liwanag na nagmumula sa loob. Makalipas ang ilang oras, kinaumagahan, humupa ang enerhiya. Nang suriin niya ang paligid, napagtanto niyang naubos niya ang 70,000 spirit stone sa loob lamang ng isang gabi. Gayunpaman, ang makalusot sa ikatlong layer ng foundation establishment sa ganoong ikling panahon ay hindi na rin masama. Paglabas niya ng bahay, humikab siya at iniunat ang kanyang mga kamay, iniisip na kailangan na niyang humanap ng paraan upang kumita ng pera. Ngunit bigla siyang natigilan ng may hamarang sa kanyang daraanan at tawagin ang kanyang pangalan habang pinagtatawanan siya. Nasa gitna nila si Ho Qiang, isang servant disciple sa ika-8 layer ng Qi Refining. Nakangisi itong nagsabi na narinig niyang binigyan daw siya ni Senior Sister Chu ng maraming benepisyo, at tinanong kung hindi ba siya magpapakita ng kaunting pasasalamat sa kanilang mga kapatid. Kilala si Ho Qiang sa servant quarters bilang isang tirano, umaasa sa kanyang disenteng cultivation upang mang-api ng kapwa lalaki at babae. Noon, may isang bagong servant disciple na sumagot sa kanya, at kinagabihan ay napatay sa bagbog. Ngumiti si Zhao Mo at diretsahang tinawag na hayop si Ho Qiang. Sinabi niyang buong araw itong nagnanakaw ng gamit ng iba at tiyak na marami na itong naipong spirit stone. Dahil doon, nagngit-ngit sa galit si Ho Qiang at sumugod. Nagbago ang kanyang kamay at naging parang kuko ng tigre habang binalot ng pulang aura ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man tumama ang atake, madaling naiwasan ni Zhao Mo ang suntok. Malamig niyang sinabi na masyadong mabagal iyon, at mapanuyang tinanong kung sa ganoong galaw lang ba siya balak talunin. Bago pa makareak si Ho Qiang, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha.
Tumalsik ito pabalik sa kanyang mga kasama, duguan at inuubo. Habang tinatanong ng mga kasama kung ayos lang siya, hindi makapaniwala si Ho Qiang. Tinanong niya kung si Zhao Mo nga ba iyon at kung talagang nakalusot na ito sa Foundation Establishment Realm. Ngumisi si Zhao Mo at pinakawalan ng matinding pulang aura mula sa kanyang katawan. Payak lamang ang kanyang sagot, kung hindi raw ba halata. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.